sibuyas. Ayon sa alamat, sibuyas ay anak ng manggagamot ng isang tribo na nakatira sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Ang pangalan ng manggagamot ay si Apu Ong. Pagagamot ko po sana bukol ko. Hindi bukol yan, pigsayan. Itong daon ng gumamela na dinikdik na may langis ang gamot dyan. Huwag mong aalisin yan hanggang hindi mahinog ang pigsa. Tapos, pasipsip mo sa kasama mo. Wow, makawa naman ito and everything. Next! Patutuli ako. Maliit pang bata ay kapansin-pansin na ang pagiging sensitibo ni Buyas. Lalo siyang naging maramdamin nang isilang ang bunsong kapatid. Mama, laro tayo! Mamaya na lang anak, pinapatulog ko pa kapatid mo. Ha? Kakainis naman! Maganda ang kapatid kung ihahambing kay Buyas, kaya agad napapansin ang kaibahan nila. Palibhasa ay marami ang nagpapagamot sa ama, kadalasan ay maraming tao sa kanilang kubo. Hindi maialis na mapansin ang magkapatid dahil maliit lang ang kanilang kubo at doon mismo nanggagamot ang kanilang ama. Ay ganda ng iyong bunso. Madalas na sinasabi ng mga nagpupunta roon. Maganda rin si Buyas. Madalas ay maririnig ng kanyang ina. Ayaw na ayaw ni Buyas na maririnig ang gayong usapan, lalo na't kapansin-pansin ang kanyang balat na nababakbak kaya lalo siyang nahihiya. Agad na siyang pupunta sa likod ng kubo at doon uubusin ng oras hanggang maubos ang kanyang mga luha. Anak, kanina pa kita hinahanap. Napansin ang pag-iyak ni Buyas dahil namumula pa ang mga mata. May regalo ako sa'yo. Ito ay sabong pinaghalong aloe vera at bayabas para hindi na mabakbak ang balat mo. Salamat po, Itay! Tawagin ko kaya itong likas bayabas. Nang magdadalaga si Buyas, ay umibig siya sa isang makisig na binata. Isang araw ay nakita ang binata na may buhat, ngunit ito ay nadulas at nabagsak. Lumapit si Buyas para tulungan ang binata. Okay ka lang? Oo, okay lang ako, salamat. Ito palang mangga. Sige, sa'yo na lang. Alis na ako. Mula noon ay lagi nang inaabangan ni Buyas ang binata. Ang problema, ang bunso niyang kapatid ang gusto ng lalaki. Masakit na masakit sa loob ni Buyas tuwing aakyat ng ligaw ang binata sa kapatid. Ang gagawin niya ay magtatago sa kanilang likod bahay at doon iiyak ang bigat ng damdamin. Alam ng kanyang ina ang nararamdaman ni Buyas, ngunit wala itong magawa. Hindi nito mapanghihimasukan ang puso ng binata. Isa pa ay paano naman ang damdamin ng bunsong anak? Wala nang halaga nung makita ka na sa kamay ng iba. Pag-ibig ko sa'yo ay unti-unting nawawala. Huwag ka nang mabalik sa'kin, sasaktan itong aking damdamin. Mahal kita sinta, kaya lang paalam na sinta. Wow, tama na, puso ko'y nagsawa na. Ayoko na maging tanga, hindi pwedeng basta iwan. Pusong pinabayaan, wala nang halaga nung makita ka na sa kamay na
ilang buwan pa ay isinama na ng binata ang mga magulang upang hingin ang kamay ng kapatid ni Buyas. Nais raw pakasal ng dalawa sa ikalawang pagbilog ng buwan. Labis na dinamdam ni Buyas ang kamatayan ng pag-ibig. Kinabukasan ay hindi na nakita si Buyas. Naglaho siyang tila bula. Wala nang halaga nung makita ka na sa kamay ng Sumapit at natapos ang araw ng kasal ng bunsong kapatid ay hindi na nakita si Buyas. Isang umaga, habang nagwawalis sa likod ng bahay, ay napansin ng kanyang ina ang isang halamang tumubo roon. Nang bunutin iyon ng babae para itanim sa mas maayos na lugar, ay nakita ang bilog nitong mga bunga. Natuklasan ng ina na maaring ipanahog sa pagkain ng bunga. Pero higit sa lahat natuklasan nito na nakakapagpaiyak ang bunga pag hinihiwa. Naalala tuloy ng ina ang anak na si Buyas. Pinangalan nitong Buyas ang bungang iyon. Ang Buyas ay naging sibuyas makaraan ang maraming panahon.